Patuloy na pong dumadami ang reklamo Luzon, Visayas, Mindanao. Ang aking pong natatanggap sa comment section ng mga reklamo laban sa prime water ng mga bilyar ay talamak pala ang kapalpakan. Hindi lang pala ito dito sa Luzon, pati sa Visayas, Mindanao meron at dekada na ito. Naalaala ko lang yung Palmera, Camela Homes. Diyan ho nagsimula ang mga bilyar sa kanyang real estate kung di ako nagkakamali. 1990s pa yata yan eh. Mula 1990s, yung mga subdivision nila, ang nagsusupply ng tubig, prime water, contractor o subcontractor. So, dekada na yan. At sa dami na naging pangulo ng bansa, hindi po yan nagalaw. Panahon pa ni Ramos, administration, Estrada, Arroyo, Aquino, Duterte, hindi po nagalaw yung sinasabing kapalpakan sa pagsusupply ng tubig ng prime water ng mga bilyar. Ngayon, under Marcos administration, dahil kasi rule of law, binibigyan ng pagkakataon ng lahat na magreklamo kung may paglabag sa batas at iba pa ang lahat ng klaseng sektor. Alam nyo ang isang masakit dyan sa ginagawa ng prime water. Mga bilyar, business po ninyo ito. Yan, di ba? Walang personalan, kilala nyo ako. Matagal ng panahon, kilala ko ng mga bilyar, especially ng dating Senate President, dating Speaker, Manny Villar, yung chairman of the board ng kanilang korporasyon. Sir, walang galang na, talagang may problema yung prime water nyo, but hindi po kayo nag-improve sa matagal ng panahon na mas madalas walang tubig sa maghapon kaysa may tubig. Nangyari pa nga nung araw sa Palmera, Calmera, ano yan sa Rizal, parang every other day ang supply nyo. Pero ang pagbabayad, tuloy-tuloy. Yun ang masakit doon. Regular ang payment, pagbabayad ng mga consumer ng prime water. Pero ang supply ng tubig niyo, weather-weather lang. Sala sa init, sala sa araw. Sala sa lamig. Weather-weather. Ngayon, hindi lang ho dito sa Luzon, umaabot na ng Visayas, Mindanao pala, ang laki na pala nitong company ito. Paano hindi lalaki? Walang gaanong gastos, puro income. Walang supply, pagkatapos may income, dahil tuloy nga ang billing Tuloy ang pagbabayad. Monthly, nagbabayad ang mga tao. Paano nangyayari yun? Yan ang malaking problema. Paano kayo sumisingil ng pera sa mga consumer ninyo sa buong Pilipinas, tapos ang supply naman ng tubig, hindi naman normal? So alam namin mga bilyar, negosyo nyo ito. Kumikita kayo na matagal ng panahon. Baka isa itong prime water sa nagpayaman sa inyo. Kasi kayo yung number 1 pinakamayaman Pilipino sa Pilipinas. Kayo yung isa sa kilalang pinakamayaman sa buong mundo. Pero dahil ito po ay public service, ito'y napakahalaga at basic na pangailangan ng tao. I-supply naman yun ng tama. Kung hindi nyo ma-supply ng tama ang tubig, dapat huwag kayong mangulikta. Ang problema ho kasi, ang sinasabi ng mga biktima, tuloy-tuloy ang inyong pangungulekta. Ang billing pero walang supply. Dito sa maraming lugar sa Luzon, sa Visayas at Mindanao. May nag-forward sa akin, may mga taga Malay-Balay. Di ba layo sa Miss Bukidnon yan? Matagal na po yung prime water na kontrolado ng mga bilyar. Magpunta kayo sa kanilang mga subdivision. Sila nagsusupply ng tubig karamihan. Yung Palmera, Camela, Palmera at iba pang mga subdivision nila. Yun doon ho sila nag-umpisa yung low-cost housing project noong araw. Ganon. Sa mga gilid-gilid ng bundok, sa mga probinsya, doon ho nagsimula yan bago umabot sa mga malalaking subdivision, malalaking mga mall, malalaking mga building, condo, yan. Hanggang umabot sila doon. So isa ho yan. Prime water na inireklamo, hindi naman nag-improve. Mabuti nilang mayroong Marcos administration. Kasi inamin na po ni Undersecretary Claire Castro, paiimbestigahan ni Pangulong Marcos yan bakit nangyayari, kahit kaalyado pa. So, yan nga po, yung kumbaga talagang mainit na usapin ngayon patungkol po sa prime water na pag-aari nga po ng mga bilyar. Actually, nung pong ako'y nakatira sa Bulacan, problema na yan.
naririnig ko na yung issue na yan sa tubig. At isa po sa mga pinakamahirap na sitwasyon sa isang komunidad ay yung wala kayong makukuhanan ng maayos, malinis na daloy ng tubig. So, kami noon sa Santa Maria buti na lang maayos ang pamamalakad ng Santa Maria Water District at hindi namin nararanasan yung mga ganyan na problema sa prime water. Yun lang yung tanong Kasi katulad noon, example ko na yung Santa Maria Water District sa amin, maayos nilang natutugunan ang mga pangangailangan sa tubig ng mga taga Santa Maria. So, bakit yung Santa Maria Water District na yun, kumbaga parang maliit lang sila. Pero yung prime water, Diyos ko, bilyar. Kapag sinabi mong bilyar, pinakamayaman na tao sa buong Pilipinas yan. Pero bakit ganun po ang serbisyo ng kanilang kumpanya? Alam nyo, hindi na ako magtataka kung sakyan ni Sara Duterte etong issue na ito. Kasi nga po, panahon ngayon ng pangangampanya, syempre, Duterte style of campaign is always negative. So, ito po yung pahayag ni Sara Duterte. Malamang, dahil lahat naman ng galawan ngayon ng administrasyon ay dahil sa politika. So, wala na akong nakita na ginawa ng administrasyon na ito para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Kundi lahat ay pag-atake lang sa politika at sa mga tao hindi nila kaya takutin at hindi nila kaya bilhin. Parang baligtad yata, di ba? Parang si Sara Duterte na lang yata ang ginagawa ay puro pamumulitika. Wala na po yatang iba tayong narinig kay Sara Duterte kung hindi puro paninira, pagkokondena at wala po siyang naihahain kahit isa man lang pong solusyon sa problema ng ating bayan. 'Di ba? Kaya po alam nyo dito sa panahon ngayon ng campaign, lutang na lutang po at kitang-kita po kung ano ang mga nakaraan ng mga Duterte. Nakita na natin yan kay Digong. Sanay na tayo sa ganyan. Pero tingin ko po ang mga kababayan natin ay hindi po masasanay na makakita ng ganitong leader na wala namang kahit isang suwestyon na para mapaganda ang sinasabi niyang hindi maayos at puro pamumulitika lamang na ginagawa ng ating gobyerno, ng ating Pangulo, ng ating mga kababayan na nakapwesto po ngayon sa gobyerno. 'Di ba? Lahat ng tauhan ni PBBM binabanatan. Lahat po ng mga kumakampi kay PBBM binabanatan, 'di ba? Pinopolitika po. Nakita nyo yung nangyari kaya Cebu Governor Gwen Garcia, kahit na meron pong omnibus code o batas na nagsasabing hindi pwedeng suspendihin ang isang nakaupong opisyal kapag malapit na po ang eleksyon. Kita nyo, di ba, naglabas ng ganyang kautusan ang ombudsman na sinasabing maka-Duterte. At yung pong nagdemanda kay Gob Garcia ng Cebu, Duterte, Riders Group o Duterte, basta Duterte Riders, kasama siya. Kumbaga, kagrupo siya doon. So, alam na natin kung sino ang nasa likuran ng mga ganitong pasakalye. Malakas kasi si Gob dyan sa Cebu. So, bago tayo magpatuloy, ayan, wag niyong kakalimutan yan. Benhur Abalos po, sa Senado. Ayan, nakarating na yung binigay sa atin na t-shirt ng ating tropa pips from Abalos. From Abalos office. Tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na makapagsuot ng ganito kagandang t-shirt. Ang ganda ng tatak. Nung dumating to, akala ko, sabi ko, uy, parang hindi naman to yung mga katulad ng mga binibigay ng mga panahon na nangangampanya kami sa Bulacan na isang suot lang, wala na, gastado na. Eto, mukhang kahit na nakatatlong term na si Benhur Abalos, mukhang masusuot ko pa to. Huwag niyo pong kakalimutan na number 1 po sa balota, Benhur Abalos. So mabalik po tayo dito sa issue. Ngayon po, alam nyo, sa halip na sana ang makita ni Sara Duterte ay yung good side ng ginawa ni PBBM,
na kahit na kaalyado, kahit na kaibigan, o kahit na sabihin na nating kasama sa alyansa para sa bagong Pilipinas, ang anak ni Manny Villar at nitong si Cynthia Villar, di ba, dapat maisip ni Sara Duterte, kaya lang wala ngang isip bakit nga ba maiisip? Sana maisip niya, di ba, kahit wala siyang isip, na sa panahon ngayon ng pamumuno ni PBBM, malayong-malayo to sa kanyang ama, sa dating presidenteng Digong. Malayong-malayo. Bakit? Kasi sa panahon ni Digong, kinukonsinti ang mga mali. Naalala ninyo yung general na nagmanyanita? Di ba? Naalala niyo yung mga nangyayari sa mga panahon ng panunungkulan ni Digong? Yung si Paldon, di ba? Nagkamali, ano ginawa? Nilipat lang ng pwesto. Di ba? Ang dami pong diyan, pati yung mga pulis na dumali kay Rolando Espinosa, yung mayor, tatay ni Kerwin, di ba? Hanggang ngayon, pulis pa rin yung mga yun. Walang hustisya yung nangyari kay Rolando Espinosa kasi nga kinukonsinte ni Digong. Pero dito kay PBBM, yan po yung aking nagustuhan sa kanyang pamumuno. Kapag nagkamali ka, kapag may ginawa kang mali, sibak ka. Vic Rodriguez, sinibak. Diba? Campaign niya yan, kasama niya yan. Tagapagsalita, abogado niya. Pero sinibak niya nung masama sa anomalya ang pangalan, 'di ba? Parang naging issue yung sa sugar importation. Diba? Ayun ang pinakamagandang nagagawa po ng isang presidente na patas. Yung wala pong bias. Diba? Kung ikaw, kahit na ano pa kita, kahit kaano-ano pa kita, kahit kamag-anak pa kita, pag may ginawa kang mali, mali ka. Naalala ninyo yung gumagamit sa pangalan ni First Lady at ni PBBM na kamag-anak yata ni First Lady somewhere in Visayas region. May mga nabudol daw po yun. Hindi ko na nasundan yung kaso pero yun po yung naging balita nitong mga nakaraang buwan. Si General Torre mismo ang dyan humuli dyan nag-operate dyan Diba? Kaya ang nagsabi pa, ang nag-utos niyan ay Malacanang. So wala talagang makakalusot kay PBBM at talagang kapag ikaw ay may mali, mali ka. Pero pag tama ka, tama ka. Diba? Kita nyo, yung mga vlogger, sabi nila sila yung nasa tama, sabi nila sila yung nasa katotohanan, pero nasan ba sila? Nagtatago. Diba? Ayaw umaten ng TRICOM. Diba? Kaya po, alam nyo, ito yung time na pinapakita ni PBBM na patas ang kanyang pamumuno sa lahat ng Pilipino. Kay mahirap, kay mayaman ka, pag nagkamali ka sa batas, pag may nagawa kang pagkakasala sa batas, kailangan kang hulihin, kailangan mong pagbayaran. Alam niyo po, sa totoo lang, hanga ako sa mga taga-alyansa. Kasi po, sila po ay, kumbaga, nagbigay sila ng kanilang opinion na patas din. Panoorin po ninyo to. Hi sir and ma'am po. Mean Los Baños po from TV5. Sir, we know parte ng alyansa si Congressman Camille Villar, and recently the President himself ordered a probe into Prime Water which is Villar owned. You think tama na po bang imbestigahan yung Prime Water because of complaints left and right and because water is a basic need? Tama lang po bang paimbestigahan ang Prime Water? Sa akin, tama lang. Kasi alam mo, water, maski public utility man yan o kaya private concessionaire, I think responsibility pa rin ng gobyerno na maging transparent sa kanilang gagawin sa pag-resolve ng issue. Dito mismo sa Lucena, kausap namin yung mga mayors o kaya mismo yung congressman dito. Problema rin nila yung tubig na ang concessionaire nga, yung Prime Water. We were in Bohol, ganun din ang problema. Na sa Bacolod, kulay tsokolate yung tubig. Mga ganun. So, I think the government or the national government through the administration of President Bongbong has reacted sufficiently. Whether mariresolve immediately or it will take time. But at least
yung national government has done something or is doing something para ma-address yung problema ng mga consumers. That is the bottom line. Walang politics involved pagka yung basic necessity na ng ating mga kababayan ang involved. Kaya nga nung tinanong nyo, bakit yung timing ng pagbebenta ng bigas sa 20 pesos? Well, two-pronged eh. In-address ko yung concern ng farmer dahil farm gate price, pinila ng 33, binenta ng 20, natulungan yung consumers, lalo yung mga medyo mababa ang sa lipunan. What's wrong with that? Bakit pupulayan ng politika yung isang ginawang aksyon ng gobyerno na dapat lamang gawin dahil nararapat talagang gawin? Salamat. Tito Sen. Yes, any issue or controversy that concerns a basic need of the people should be addressed right away. Whether it involves a politician or not, or whoever is involved, as long as it's the basic need of the people, therefore, the government should address it right away. Yes, Congressman Erwin. May mga nagre-react na politically motivated ang investigation. Ang tanong ko lamang po doon, paano na lang po yung reklamo ng tiga-Albay? Albay is prime water. Pampanga is prime water. Lucena, Tayabas, prime water. Bulacan, prime water. Hindi po natin papakinggan yun because kasama. Tama naman po yung Pangulo. He has to listen to the complaints of these people. Mas masama po tignan, hindi mo ka-actionan kasi ka-alyansa. Mas masama naman kung hindi mo kikilos dahil kasama. Di po ba? Ang ginawa po ng Pangulo, it is not politically motivated because kaliwat kanan na po yung sumbong mismo mga LGU na. Kausap po namin dito, kausap po namin sa Pampanga, Albay, LGU na po nagsasabi. Imposible namang hindi nakakarating sa Malacanang. Kaya ba magbibingi-bingihan pa because member ng grupo ng alliance? I think the decision was right or is right na magkaroon ng investigation. Tama yung mga kasamahan ko. Water is life. Di po ba? Kung kalawang na lumalabas yan, putik na lumalabas yan, hahayaan mo lang ba? That's all I can say. Yes, Attorney Avalos. Ganito na lang. Baliktarin na lang natin. Paano kung bawat isa na nasa kwarto ngayon, wala kayong tubig? Bayad kayo ng bayad, halos ang sama ng servisyo. Lahat na nireklamo. How would each one react? At ito'y napakalaking problema. Kamukha na sinabi ng aking mga colleagues dito, nakikiisa ako sa kanila. Tama ang ginawa ng ating Pangulo because this is really a huge problem na dapat agad sagutin ka. Thank you. Thank you. Diba? Sila po ay sumasang-ayon sila sa desisyon ng ating Pangulo na imbestigahan po ang prime water. Kasi alam niyo po sa totoo lang, kahit po yung gobernador at vice-gobernador po namin ngayon sa Bulacan, talagang kino-question na yan. Yung prime water na yan. Talagang gusto na po nilang tanggalin yan sa Bulacan. Kasi nga po, wala pong naidudulot na maganda at puro po perwisyo sa ating mga kababayan. Alam niyo, sa totoo lang, yun nga, nabanggit ko kanina, yung Santa Maria Water District. Mas natutugunan pa yata pangangailangan ng tubig ng Santa Maria kaysa sa, kung wari, yung katulad nga niya na prime water na napakalaking kumpanya, hindi kayang sustentuhan ang kanilang mga customer sa kanilang nasasakupan na lugar. 'Di ba? Imagine niyo naman po, yun napakahirap na walang tubig. Kaya ako po sabi ko nga nung uuwi ako ng Pilipinas na, magpo-for good na, ayoko sa Bulacan kasi yung masikip, matraffic, maingay. Ngayon, kung dadagdag pa yung problema ng tubig, lalong ayawan kong umuwi ng Bulacan, saka na ako uwi ng Bulacan, dito muna ako sa probinsya. Mas
maganda pa dito kasi yung tubig dito, pagbukas mo, humihina lang kapag Sabado ng umaga, saka Linggo ng umaga kasi labahan time. Pero kapag Lunes hanggang Biyernes, Lunes din pala humihina tubig sa umaga. Pero all over talagang malakas ang tubig. Kaya yan, yung Prime Water, dapat po talagang investigahan. Ang laking kumpanya niyan eh. Siyempre, di ba, kapag malaking kumpanya, malaki expectation ng mga tao. Prime Water, bilyar to. Naku, hindi tayo mawawala ng tubig dito. Bilyar to eh. Pero yung pala, ang tubig, kung hindi every other day, kada madaling araw lang, maghihintay ka pa ng kung kailan magkakatubig, naku po, laking perwisyo po niyan sa mga mga kababayan natin, lalo na sa mga nanay, sa mga lola, sa mga may bahay, sa mga estudyante, sa mga tatay na papasok, 'di ba, sa trabaho. Ang hirap kayang pumasok nang hindi naliligo. Kaya yan po isang malaking issue na dapat po talagang tugunan ng ating Pangulo. Hindi po pwede na isang tabihan ng ating Pangulo dahil panahon ng eleksyon, hindi po. Katulad nga nung sinabi ni Tito Soto na panahon ng eleksyon, nagkaroon ng pagkakataon na maisakatuparan yung 20 pesos per kilo na bigas. Ibigay na sa taong bayan. Alam nga namang hintayin mo pa na, after election na lang kasi, baka ma-issue tayo. Hindi po pwede. Ang gobyerno po kailangang ibigay ang pangangailangan ng taong bayan, ang mga proyekto para sa taong bayan nang walang delay. Kaya po ito ay isang tama lamang na pagkakataon para po mabigyan din ng patas na pagsagot ang Prime Water ng mga bilyar dito sa issue na ito, 'di ba? Kaya sana lang talaga sa ganitong pamamaraanan, 'di ba? Ay gawin na po ng Prime Water ang nararapat, aksyonan na nila kung ano yung kailangang aksyonan at kumilos na po, hindi yung maghihintay na naman ang taong bayan kung kailan sila magkakatubig. At yung sinabi ni Senator Benhar Abalos, baliktarin natin ang sitwasyon. Yung mga nandoon, yung mga reporter, yung mga senador, yung mga tauhan doon ng gobyerno ng Quezon ang walang tubig. Hindi ba sila magrereklamo? Saka ba naman nakakita nun? Nabayad ka ng bayad, wala ka namang nakukonsumong tubig. 'Di ba? Kaya alam niyo po, sana, 'di ba, makinig etong pamilya Bilyar sa panawagan po ng taong bayan, lalong-lalo na po ng mga senatoriables ng alyansa. Kasi ang ibig sabihin lamang nito, ito po isang malaking issue na kailangan po talagang sagutin. Benhar Abalos po yan, Benhar Abalos, number 1 sa balota. So, dito masusubukan ng Marcos administration kung hanggang saan ang kanilang pagiging independent at implementation ng batas. Kasi sa Ramos, Erap, Arroyo, Aquino at Duterte, hindi ho nabigyan ng hustisya ang mga biktima ng Prime Water sa hindi tamang supply. Kasi ang tubig dapat 24 hours ang supply, all weather. Pero ito po, kung di ako nakakamali, lalong lumakas itong Prime Water sa ilalim ng Duterte administration kasi nga kadikit sila, kaibigan sila ng mga Duterte. Ngayon, kaibigan sila ng Marcos, pero problema sa ating Marcos administration, kahit kaibigan, kung lumalabag sa batas, may mga reklamo, may complainant, pinaiimbestigahan, pinananagot yan. So huwag sanang isipin ng mga Bilyar na itong isyong ito na maingay ngayon sa social media at tri-media, walang personalan po ito. Total, kumita naman kayo ng matagal ng panahon eh. I-improve naman ninyo ang inyong serbisyo. Kayong mga OFW, kasama rin kayo rito dahil kasama kayo sa nagbabayad ng billing ng inyong mga bahay na ipinundar. Yung mga pamilya nyong nakatira doon sa sinusupply ng Prime Water. Di ba totoo? Naging masaya ba ang inyong pamilya na 24 hours may tubig? Yan ang reklamo, madalas walang tubig. Naalala ko yung kaibigan kong kumpare ko na taga Radyo Pilipinas, si Ray Ferrer. Laging yan ang reklamo niya. Napupuyat ang mga tao sa kababantay ng supply ng tubig, wala naman dumarating. Pero sa oras ng billing, ang agang dumating. May billing, wala namang supply. Ano yun? Di ba hold up yan? Di ba pwedeng kasuhan ng scam yan? Large scam? O NBI, baka pwede kayong gumalaw.
at saka pulis. Palagay ko, pag madami yung complainant, pwedeng large scam ang i-file na kaso dyan sa mga bilyar. Kasi kung totoong, mas matagal ang walang tubig, pero totoo yun. Meron nga, every other day nga ang tubig na supply nila ng araw sa Rizal. Ayun pala, nagtuloy-tuloy. Akala ko tapos na, hindi pala. Yun ang masakit. Kumukuha kayo ng pera, naniningil kayo, wala naman kayong supply. Yung mga pobreng Pilipino na walang choice kung hindi magbayad dahil baka maputulan kahit walang supply, dahil walang pagkukunan ng tubig. Ano yun? Kung mayroong kapalpakan ng Manila Water, mabuti pa ito, may supply kahit paano. At mabilis ang maintenance nila. Nag-improve na po yung Manila Water at Maynila na nagsusupply dito sa Metro Manila at ilang parte ng Luzon. Pero yung Home Prime Water, nationwide na pala ang galaw. So, ang laki ng pera na kinikita dyan. So, again, walang personalan mga bilyar. Issue lang po ito. I-improve nyo ang negosyo nyo. Hindi naman ho sinabing masamang magnegosyo. Lahat tayo, lahat kayo pwedeng magnegosyo. Pero pag may consumer na biktima, may consumer na nagrereklamo, dapat yan pinapahalagahan. Dekada na itong problemang ito, hindi nyo inaksyonan eh. O ngayon, mag-iimbestiga ang gobyerno, baka magalit pa kayo. Pero ang mamamayang Pilipino na inyong pinakinabangan sa inyong mga housing project, sa inyong real estate business, lihitimong biktima, lihitimong complainant, huwag niyong papagalitan yan at huwag niyong ibaliwala. Baka milyon-milyon na. Kung daang milyon na, baka bilyon na ang kinita dyan. Yung pala naman may kapalpakan. Please like and share. Ito walang isang politika, isang lehitimo, dahil ang tubig ay buhay, mahalagang pag-usapan, mahalagang tama ang supply. Lahat tayo nangangailangan yan, lalo na itong panahon ng summer. Nagbabayad ka, wala kang supply, lalo kang maha-high blood ka lalo yan. Mai-stress ka. Malacanang, ituloy nyo ang investigasyon. Panagutin niya kahit kaalyado ninyo. Please like and share ng video ito. Yan ang hindi ko maintindihan sa posisyon ni Sara Duterte dito sa issue na ito. Ano ba itong si Sara Duterte? Ayaw ba niya na magkaroon ng malinis na tubig, maayos na daloy ng tubig, maayos na supply ng tubig ang ating mga kababayan? Kasi kung pagtatanggol niya si Camille Villar o ang mga Villar, parang sinasabi niya na ang mga Pilipino walang karapatan na magkaroon ng malinis na tubig, walang malinis na daluyan ng tubig, at walang maayos na supply ng tubig. Parang yun ang kanyang pinupunto. Hindi ka pala talaga dapat maging vice-presidente. Diba? Salamat kay Sir Mike Abe sa kanyang video na ating nireaksyonan dahil alam niyo po, dyan natin nalalaman yung mga info, mga nakukuha natin na information na hindi natin nalalaman, nakukuha po natin sa isang batikang broadcaster. Kaya salamat Sir Mike Abe. Diba? Naisip ko lang habang pinapanood ko itong video ni Sir Mike, water is life. Ang tubig ay buhay. Ngayon, kung merong isang Sara Duterte na parang pumapalag sa gagawin ng ating Pangulo o utos ng ating Pangulo para maimbestigahan ng prime water at ng maayos ang kanilang pagbibigay ng supply ng tubig sa ating mga kababayan. Teka. Di ibig sabihin pala nito si Sara Duterte, anti-Pilipino pala to. Ayaw pala nito na kino-question ang mga malalaking kumpanya ng mga bilyar. Nako. Pag ganyan po, alam nyo na gagawin nyo dyan sa 2028. Kung hindi man ma-impeach etong si Sara Duterte ngayong 2025 impeachment trial, alam nyo na po ang gagawin nyo dyan. Kapag yan ay kumandidato pa sa higher office, naku po, delikado. Nakita nyo naman siguro yung trending ngayon na video na ginawa naman ni Pulong Duterte. May ibang vlog po tayo dyan. Bablog ko po yan, reaction na natin yun, basta talaga Duterte o parang tatak na nila yung pagiging marahas, pagiging matapang na wala sa lugar, di ba po?
So, tignan natin kung ano ang magiging kalalabasan ng investigasyon ng ating gobyerno patungkol po dito sa prime water na talaga namang sakit na po ng ulo ng ating mga kababayan at sakit na rin ng ulo ng ating gobyerno dahil po sa dami ng panawagan para po etong prime water ay makalampag, maimbestigahan dahil po talagang kulang na kulang po sa serbisyo. Bilyar ang may-ari, bilyonaryo, pinakamayamang Pilipino, pero 'di ba? Ang laki ng kumpanya, ang liit ng serbisyong nakukuha ng mga Pilipino. Yan po yung pangit dito sa prime water. Yan po yung kinu-question sa prime water. Sana makinig naman ang mga bilyar. Ayusin naman po ninyo yan, 'di ba? Kung talaga pong kayo'y para sa Pilipino bilang pagtanaw ng utang na loob sa mga kababayan natin na sinuportahan kayo sa inyong mga political career at hanggang ngayon ay meron kayong anak sa Senado, baka manalo pa si Camille Villar, malay natin, 'di ba? Dalawa na yung senador na Villar sa Senado, 'di ba? Bilang pagbibigay lang ng giving back to the Filipinos. Siguro naman sa sobrang dami na ng pera ninyo, kayang-kaya yung solusyonan yung mga ganyang sitwasyon lang, mga ganyang problema lang na maliliit. Kayang-kaya nyo na yan. PLAK, plak, pera lang ang katapat ng mga problema nito. Baka ayaw lang maglabas ng pondo. So yun lamang po, ingat po kayo. Thank you Sir Mike Abe. Ingat po kayong lahat. Nasa mampalig kayo ng mundo. Mama, chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Ay, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions. Huwag niyong kakalimutang suportahan. Salamat po. Bye-bye.